Alam niyo po, no, ito po yata hindi alam ng ating kababayan. Meron po, naglabas po ang DOTR ng sinasabing isang department order kung saan pwede nyo pong gamitin ang sinasabi nating e-driver's license. Meron na May pala, no? e-driver's license na po. Meron In pala, other no? words, basta po, for example, wala po kayong actual physical card, no? Pero may e-driver's license at kayo po ay nahuli, meron kayong paglabag, sabihin natin, ang gagawin nyo lang po, ipakita nyo sa enforcers yung e-driver's license nyo na to be accessed through the LTMS portal. At yan po ay allowed. As a matter of fact po, ang nakalagay sa ating department order, specific po yun eh. The enforcers are enjoined to accept and recognize the e-driver's license. Nakalagay pala. So, paano ko paano makukuha yung e-drive? Pwede ba yan na pipicturean ko lang yung driver's license ko? Hindi po. Yun. Kapag kumukuha po tayo ng lisensya o nagre-renew po sa LTMS portal, meron pong kakibat siya na e-driver's license. May account po dapat ang ating driver's license holder. Yun po kailangan nyo po i-access at papakita sa enforcers. At ito po ay isa din sa rason kung bakit hindi naman kailangan i-confiscate ang actual physical license. Kung peke yung paraan o mali yung paraan ng pagkuha mo ng lisensya o wala ka naman talagang totoong lisensya at peke lang yung hawak mong lisensya, mabibisto ka din eh. Kung ang gagamitin, kung i-require ng enforcer, halimbawa o ninyo, na yung LTMS portal lang gamit, wala ka wala ka palang portal. Tama po. O kaya wala ka palang e-license, ano? Mas katiwa-tiwala pa pala ngayon yung e-license. Yes po, tama po. At ang nangyayari nga po ngayon, 'di ba, yung mga alam naman po natin, yung mga nahuhuling mga lisensya, nag-affidavit of loss lang po eh. Ayun. 'Di ba, kaya nagkakagulo po. And other than yung issue ng corruption. Yun po iniiwasan po natin yun. Pagka po ba, halimbawa, nakabayad na po ako, no? Halimbawa, nag-violate po ako ng traffic rules, tapos natikitan ako, tapos nagbayad ako online, matik po ba yun? As in, nakasync ba yun? Matik ba na mabubura na yung kasalanan ko pagka nakabayad na ako? Hindi po mabubura ang yung kasalanan, pero mabubura po yung penalty. At may demerit po. No? May demerit. Hindi po mabubura yung... Opo. So magkakaroon... Hindi po, it will not extinguish your prior violations, but it will just allow you po na to use again your vehicle. Now you're driving with a proper license, with a valid license. Maalala nyo kapag natiketan po kayo, may binibigay po ang ating enforcers na tinatawag nating TOP. No, yun po yung ticket ninyo, Temporary Operator's Permit. At yun din po, yung kung saan nililista ng enforcer yung violation. Kung overspeeding, isusulat niya po yung overspeeding. Yung TOP po, yun po yung magiging basehan, no, ng inyong penalty, fine, at yun po yung gagamitin yung pambayad. Ngayon po pwede na pong gawing online din po kasi yan. No, kapag binayaran niyo online at yan naman po ay mare-register sa ating sistema, no, sa ating portal, maayos yun na po. Kumbaga wala na po kayong issue sa inyong violation. Hindi na rin po kayo maabala na pumunta pa sa mga L2O district offices, L2 Central, para tubusin ang inyong lisensya. Kasi po ang nangyayari, ito po based on my experience po, no? Ako po ay taga-Tugigaraw, parati ko pong sinasabi. Kapag uuwi po ako sa Tugigaraw o makasama namin, kapag kami po ay nahuli, sabihin natin sa SCTEX, NLEX, TIPLEX, kung pauwi po kayo, alam naman po, babalik pa kayo. Uwi pa muna ito Tugigaraw, no? So yung oras na rin yun po, wala na po kayo lisensya. Yung TOP, 72 hours lang. Alam ko po na sinasabi natin, kasi may paglabag ka. Tama naman, may paglabag ka. Pero may pamamaraan din naman ng gobyerno na mas gawing convenient. Ako ba tunay na serbisyo publiko? Pwede mo na mabayarang online yan eh. So kapag nabayaran mo na online, ibig sabihin, pwede na. At nade-demerit ka naman po. Lumalabas naman sa inyong portal, sa inyong registration o sa inyong mismong driver's license account na ikaw mismo ay may mga violations. May pagkalista naman, masisigurado naman sa panig ng mga enforcers. Yun lang po yung sinasabi natin na hindi kailangan abalahin masyado ang ating mga motorista. Mas lalo na yung mga sinasabi nating mga maayos naman ng motorista. May pagkakamali kahit papaano,
Pero hindi Mga mo na minor, kailangang abalahin minor, para lang offenses. tubusin ang kanilang mga lisensya. Mas lalo po, ito po, ang dami ko pong narinig, yung mga OFW, no, taga ibang lugar, maybe taga Cebu, ibang bayan. Kapag yan po, nahuli, pauwi na lang, pamasahe na, tutubusin pa dito sa Central. Ang dami po ang dami pong problema na kaya namang gawing mas epektibo at mas maayos para sa ating kababayan.